Subject number 1. Tara, usap tayo. Ano nga ba ang isang chismis? Gossip. Part ba ito ng kultura ng Pilipino o ng isang psyche ng isang tao? Review tayo. Usap, di ba? Basics of communication. Meron itong 4 na elemento. Sender, kung nasaan nagmula ang information. Message, ang mensahe. Teka, tinagalog ko lang naman ito. Receiver, ang tumatanggap ng information at ang feedback, reaksyon ng receiver. Dagdag tayo. Alam niyo ba 70 to 93% na communication ay non-verbal? Or kung paano tayo magsalita, manamit at gumalaw. The rest ay words or the language na ginagamit natin pag tayo ay nagsasalita. Balik sa eksperimento. Napag-isip-isip ko kasi na gawa ng pag-aaral yung chismis. Parte kasi yun ng komunikasyon. Isa ako sa biktima at gumagawa din nun. Unconsciously. Guilty? Oo. Bakit nga ba nagkipag-chismis ang isang tao? Teka, tanong tayo. Qualitative research and random sampling. Ano ang mga chismis na naririnig mo tungkol sa'yo at sa ibang tao? Tingin mo, bakit nila sinabi iyon sa'yo at sa kapwa mo? At ano ang epekto nito sa'yo at sa ibang tao? Wala raw akong kakayahan mag magtrabaho, ganun. Tapos, dahil siguro sa kondisyon ko rin siguro, Yung mga trabaho ko, pinakikialaman, na sa lahat ng galaw ko pinakikialaman. Wala akong ginawang tama. Dahil puro sila ang tama. There was this one time na pumasok ko sa isang spakol. funny moment kasi I'm not there to magpa extra service or something. I know those things kasi I really read it and all that. Pero pumunta ako doon para mahuli ko na may sumusunod sa akin. And yes, may sumunod nga eventually. Tapos parang binayaran ko yung masahista doon na pag may pamasahe sa'yo ng ganito, sabihin mo, extra service ako sa'yo. 1K at much. So, technically, naging chismis yun sa Tondo and sa Cavite. Okay. Siguro yung mga chismis would be, ba't hindi na sila, meron kasi akong best friend before. Best friend ko pa rin naman siya until now, hindi na lang kami masyado like in super duper, in communication na lang, hindi na lang lagi nagkikita. Siguro like yung ibang mga tao nagtatanong, oy bakit hindi na sila nagsasama ng dati niyang mga nakakasama, ganyan. siguro parang nagmamaliit sila gano'n. Kaya nila sinabi. Siguro may inggit dahil maano akong tao, madiskarte ako. Yung nagagawa ko, hindi nila kayang gawin. Club mentality ng Pinoy, umiiran. So, yung if going to have a background check dun sa naninira sa akin, most likely, common denominator nila ay hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral or they're underachieved sa buhay. So, honestly kasi, ako, as a content creator, I remembered before, meron lang ako mga naging little issue na hindi naman talaga totoo. Of course, the feeling there is may kaba ka, di ba? Kasi syempre, hindi mo alam, saan naman nila nakuha yun, nahugot yun. Parang ikaw, kilala mo yung sarili mo, but also at the same time, you're gonna question yourself eh. Sila lang daw pwedeng mga normal, like mga kami hindi pwede, gano'n. Mali naman, di ba? Like, minsan kasi yung mga gossip na yan, ang nakakaano dyan, yun yung mga may times ako before na may mga weak spot ako na tinatawag. Kaya lang siguro parang as the time goes by, na-immune na ako sa mga ganyan. So parang kasi ito, petty lang naman yung gossip, pero at the same time kasi, you can turn, yun nga yung sinasabi nila, yung parang, yung mga ganyang bagay, you can also always turn that into an opportunity. Kasi lagi sa akin sinasabi, positive publicity or negative publicity will always be publicity.
Kaya naman parang as a content creator, yung mga ganon, kapag nasa middle ako, may kaba, oo, pero at the end of the day, you know yourself. Yung unang siyempre sabihan ka nila ng ganun, masakit sa una. Pero kalauna matatanggap mo rin na sinasabi nila yun sa'yo parang pagsubok na lang. Pagsubok na lang sa'yo na pag nalampasan mo, okay na. Hindi ka na masasaktan, masisabihan ka na nila ng ganun. Siyempre, masakit sa kalooban ko. Siyempre, wala naman akong ginagawang sa kanila. Siyempre, apektado ako. Epekto sa akin, number one. First, nakaka-frustrate, no? Kasi, of course, bagong punta ka sa Tondo. Bagong balik, actually. Return to Tondo after how many years? 10 years? Yeah. So, technically, you're gonna be the talk of the town. Pero, kahit wala kang ginagawa, you're gonna be the talk of the town. You're gonna be the subject of everything. Kasi, ikaw yung bago ulit doon. Siyempre, hindi naman tayo perfectong tao. Siyempre, nagkakamali rin tayo na kichismis natin dahil meron tayong nakikita sa kanila na na aksidente lang na napapag-usapan lang na hindi naman dapat. What if hindi naman pala talaga totoo yung chismis about sa taong yun? So, di ba, nakakalungkot na maaaring masira siya in a snap. Kung susumahin ang lahat ng sinabi nila at sinabi ko, parte ito ng insecurity ng isang tao. Inggit, gusto tumaas ang tingin sa kanilang sarili or dahil sa hirap ng buhay. Kailangan meron silang paglilibangan. Sige, kahit sabihin nating meron sariling content ang psychology ukol dyan, pero kahit ganun, kailangan natin intindihin ang gulo, di ba? Intindihin ang mahirap intindihin. Nakakatawa pakinggan, pero may sense. Sa totoo lang, wala naman itong naratibo o istorya itong pinagagawa ko. Bilang isang sender, isa lang itong obserbasyon o pag-aaral sa chismis na minsan ay sinasabuhay ng tao. Chismis communication, kumbaga. Bilang isang message, communication is a double-edged sword that can hurt or help people. And number 3, receiver. Ano nga ba ang dahilan ng mga ito? Lastly, feedback. Paano ba natin ito gagamitin sa kabutihan or ikabubuti ng tao? Positive. Pero, napag-isip-isip ko, paano nga ba? Paano dapat? Paano? So, always take it with a grain of salt. Kasi parang hindi naman lahat yan is totoo. Pwede, yung komunikasyon, pwedeng gawin sa mabuting paraan. Kagaya lang nung yung tungkol sa diplomasya, ganun, para walang digmaan na mangyari. Kausapin mo ng mahinahon yung halimbawa, yung bansa, ganun.